Gawin mo na. Bakit nga ba ganyan na lang kataas ang tiwala niyo sa akin? Hindi ko lang maintindihan. Isa akong pasyente na nagpapakahirap para lang mabuhay. Ikaw naman, doktor, na nagpapakahirap magligtas ng buhay. Ang bawat doktor naman, siguradong magpupumilit na iligtas ang buhay ng kahit na sinong pasyente. Sa palagay mo ba, ganun din ang gagawin nila kapag bilyon ang nakataya? Ano yun? Nga pala, sino bang doktor niya doon? Totoo bang napakagaling niya? Hindi ako sigurado kung naalala mo pa siya. Dati siyang doktor sa Gode Hospital. Ang pangalan pa niya noon, Buyong-ju. Buyong-ju. Ang buwisit na yun ang doktor niya? Siya na nga. Ang taong yun. Panahon ng pagpapasupil. Sa halip na igalang ang kaibahan at kakayanan, ikinukumpara at binibigyan ng antas sa mga tao para ilagay sila sa tamang posisyon. Dr. Buyong-ju, sagutin mo ang mga sumusunod. Inutusan mo ba ang mga junior doctor mo para mag-opera para sa'yo? May report kasi ng 2 namatay sa operasyon bago ang nangyari kay Jang Yun-ju ay dahil sa ganong insidente. Tama ba yon? Inutos ko yun. Inutos kong gawin ang mga operasyon na yun. Bakit hindi kayo magsalita? Kailan ko yun ginawa? Kailan ko inutos na gawin yung operasyon para sa akin? Tumahimik ka, Dr. Buyong-ju. Ako ang nagtatanong sa'yo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Ang tinatawag na elite organization at ang mga mahuhusay na pinuno ng organisasyon ang kumukontrol sa mundong ito. Ibig sabihin, ang mga bagay na nagawa mo sa Gode Hospital ay ginawa sa masamang paraan at paglabag sa batas. Bilang administrator, masasabi kong isa yung kahihiyan. Pasensya na. Kailangan mo maganap ng ibang gagawa ng operasyon. Kandidato siya sa pagkapresidente. Ayusin mo ang schedule mo para mai-set natin ang operasyon. Alam mo, may mga pasyente kasi ako na mga 3 buwan na at 4 na buwan nang naghihintay para maoperahan ko sila. Uunahin ko kung sino yung dapat mauna, kung sino yung pinakamatagal na naghintay. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo at wala kang pakialam. Ganun ba pag sikat at kumikita ng malaki? Okay lang nakalimutan mong ethics at morals bilang isang doktor? Magkakasama kayo, kayo mismo naglagay sa akin dito. Kayong lahat ang gumawa nito! Hindi namin alam na isa kang immoral at walang kahihiyang klase ng tao. Silang lahat, inoperahan sila gamit ang pangalan ko nang hindi ko alam. Masyado kang busy at sikat na doktor, Dr. Bu. Wala kami magagawa. Lahat ng pasyente gusto sa'yo magpagamot. Pero paano nyo nagawang gamitin ang pangalan ko para lokohin ang mga pasyente? Kung inaalala mo na baka malaman ng iba ang tungkol dito, huwag ka mag-alala. Ang ospital na to, ang bahala sa'yo, Dr. Bu. Sira ulo mo! Sino nagutos sa'yo na gawin ang operasyon na yun? Sino? Sino? Sabihin mo! Dr. Bu, hindi na namin kayang pagtakpan pa ang mga ginawa mo. Makakarating ito sa Doctors Union at Hospital Association. Gagawa kami ng aksyon para hindi ka na makapagtrabaho bilang isang doktor. Gusto ko lang sabihin sa'yo, final ng decision ng board. Ang pagiging tapat sa isang samahan ang nagiging pinakamahalagang katangian. Ang mga taong may kakayahan at prinsipyo, tatanggalin na lang kapag wala na silang halaga. Ganun na ang naging kalakaran ng mundong ito. Umalis na tayo. Ihatid mo na ako sa hotel. Paano po si Chairman Shin? Bukas na lang siguradong natutulog na rin naman siya.
Magandang araw! Maganda bang umaga? Mabuti kung ganon. Teka, may sakit ka ba? Mukhang maganda yata ang mood mo ngayon, Dr. Kang. May dahilan ba? Wala naman. Siguro, maganda lang ang araw ngayon. Hello, magandang araw sa inyo. Oh, dumating ka na. Oo. Hello. Grabe, ang init ah. Bakit ba masyadong mainit? Di ka ba naiinitan? Baka nga mainit na. Mukhang mainit na sa lugar na to. Kailangan ko na palang pumunta sa staff room. Meron din akong kailangan gawin sa emergency room. Paano? Sige. Dito Oo, ako. dun ako. Mainit daw dito. Halos below 2 degrees nga ang freezing point sa labas. Ano bang... May pasyente tayo, Dr. Kang. Sige. Wang Gisu ang pangalan niya. 40-year-old na lalaki. Hindi siya nagsusuka at walang diarrhea. Masakit lang daw ang tiyan niya at nilalamig. 100/80 ang vitals. 39.5 ang temperature. Sandali nga muna. Chinek mo ba kung may history siya ng gallstones? Oo. Tinanong ko siya baka kasi ganun ang case niya. Pero sabi niya, walang ganung nakita nung nagpa-check up siya. Chinek mo nang mabuti. Good job. Sumasakit daw po ang tiyan nyo. Kailan pa po yung nagsimula? Mga 1 buwan na, Dok. Dati pabalik-balik lang yung sakit. Kahapon ng umaga, nagsimula ng sumakit ng husto. Tapos kagabi, sumakit na yung buong katawan ko. Nilalagnat ako. Sandali. Pakitaas nga ng tuhod nyo. Kakapain ko lang po ang tiyan nyo, ha? Pag diniinan po ba masakit? Oo, Dok, dyan. Masakit. Kung dito ho, Iyan yung pinakamasakit. sabihin nyo, madalas ba kayong uminom? Mga 1 o 2 beses isang linggo. Nakaramdam po ba kayo ng pangangasim ng sikmura? Opo, Dok. Ganun pala. Kailangan natin gumawa ng ilang test. Baka may infection kayo sa tiyan. Kailangan magsagawa ng CT scan. Doktor. Dok, pwede ba gamutin niyo ho muna yung sakit? Sige ho. Mag-set up kayo ng IV lines ng tramadol. Gagawa ko ng OP lab ng amylase at lipase. Tapos abdomen CT scan. Sige po, Doc. Sige. Pupunta na rin ako sa CT room. Ginulat mo ako, Sabihin mo, gumana ba? Ha? Umubra yung kwintas? Yan ba? Binabati kita, Dr. Kang. Sinabi ko naman sa'yo, effective ang kwintas. Ayoko naman magbuhat ng sariling bangko, pero magaling ako pagdating sa bagay na yon. Sige. Yung kwintas, ikaw ba mismo ang nagsuot sa kanya? Kailangan bang gawin yun? Ano ka ba naman? Yung talagang dapat mong gawin. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo bakit gumagastos na malaki ang mga lalaki sa pagbili ng regalo para sa mga babae? Sigurado naman na may dahilan sa likod ng mga ginagawa ng mga lalaki. Ang singsing para mahawakan ang kamay ng babae. Ang kwintas para makayakap ka. Ganito. Ganun ba yun? So ano? Isunod ba ni Sojong yung kwintas na ibinigay mo sa kanya? Ewan ko. Parang hindi niya sinuot eh. Naku po, lagot. Kasi kapag sinadya niyang hindi isuot yung kwintas, alam mo, nangangahulugan yun na baka hindi niya gusto yung kwintas o hindi niya gusto yung taong nagbigay ng kwintas. Parang hindi yata maganda yun ah. Hoho, kaya alisto ka, Dok. Dr. Kang, pwedeng i-check mo yung pasyente sa bed 3? Oo, pupuntahan ko. Ano ba talaga sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mo na lang pansinin yun. Medyo naiingit kasi ako, kaya niloloko ko si Dr. Kang. Naiingit ka mo? Bakit? Napurnada ang love life ko. Si Dr. Kang, magandang love life niya.
Makalis na nga. Oh, anong problema? Yung kwintas, sinuot mo ba ngayon? Bakit mo ba tinatanong sa akin yan? Hindi mo sinuot? Busy ako ngayon, nag-rounds ako. Sabihin mo na lang kasi sa akin, Sochung. Sinuot mo ba yung kwintas o hindi? Excuse me lang, Dr. Kang. Nasa trabaho tayong dalawa. Ihiwalay mong personal sa trabaho. Bye. Sojung! Bakit ganun? Hindi niyo sinuot yung kwintas. Hello, magandang araw po, Chairman Shin. Good morning. Yung anak niya? Oo. Kakarating lang ng anak ni Chairman Shin. Sa tingin ko, kilala mo yung anak niyang babae. Dati siyang department head ng strategic management sa Gode Hospital. Huwag na kayong magmatigas. Umalis na kayo sa ospital na to, Papa. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman tama yan. Saka dito ako nagpapagamot. Ba't ako aalis? Dapat sa isang disenteng ospital kayo pumunta. Doon sa ospital na may magagaling na doktor. Bakit ka ba pumunta rito? Alagaan mo na lang ang mga anak mo ron sa Florida. Huwag mo na akong guluhin. Sino nagpapunta sa'yo rito? Si President Doba? Artificial heart operation. Yun ang pinag-uusapan dito. Paano ko ipagkakatiwala ang ganong kahalagang operasyon nyo sa pipitsuging ospital na to? Kayo ang chairman ng foundation ng Gode. Papa, kapag dito ka inoperahan, dito sa maliit na ospital na to, at sa oras na magkaroon ng problema ang operasyon nyo, malalagay sa kahihiyan ng Gode Hospital. Baka isipin ng mga taong hindi na tama ang mga pasyan nyo. Baka mamaya niyan, isipin nila na nag-uulyanin na kayo. Ano ka mo? Ulyanin? Kung ayaw niyong mangyari ang mga yon, sumama na kayo sa akin sa Seoul. Aayusin ko ang paglabas niyo dito. Excuse me. Hindi po siya pwedeng umalis ng ospital nang walang permiso ng doktor niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi pwedeng umalis ang pasyente. Hindi siya makakalabas ng ospital nang walang permiso ng doktor. Ako ang direktor ng ospital na to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ako ang may mas mataas na posisyon. Naiintindihan mo? Dr. Bu Yong-ju. Anong ginagawa mo rito sa ospital? Ano bang ginagawa ng isang doktor sa ospital? Inaalagaan ko mga pasyente. Na-kick out ka na sa medical world, hindi ba? Paano mo nagagawang magpanggap na doktor at nakagown ka pa? Wala akong ginawang kahit anong mali para ma-disqualify ako. Kayong lahat ang nag-set up para mapaalis ako sa ospital na yon. So ano, pinaikot mo bang papa ko? Nang sa ganun makabalik ka? Ang buong akala ko isa lang siyang matandang maraming pera. Wala akong kaalam-alam na siya pala ang chairman ng foundation. At hindi ko rin alam na siya pala ang ama mo. Ako nga mismo nagugulat sa mga nangyayari. Ililipat ko kagad sa Gode Hospital ang papa ko. Si Chairman Shin bang nagutos nun? Siya bang may gustong umalis dito? Desisyon ko yon, ako ang guardian niya. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang ama ko sa isang doktor na katulad mo. Isang doktor na katulad ko? Sandali, ano bang gusto mong sabihin? Ano? Pwede bang liwanagin mo yung sinasabi mo? Ang dami mo pang pasakali eh. Kaya hindi ko makuha ang point mo. Magkaliwanagan tayo sa bagay na to. Ano ba yung doktor na katulad ko? Anong ibig nung sabihin? Dr. Bu Yong-ju, makinig ka sa akin! Ang mga tao dito sa ospital, Master Kim ang tawag sa akin. Master Kim, iniisip mo bang maitatago mo sa bagong pangalan ng nakaraan mo? Wala akong kailangang itago. Sabihin na natin na isa yung self-examination. Minsan akong naghangad ng isang magandang buhay sa maling pamamaraan dahil sa mapanlin lang mong pananalita. Ipinapakita nitong pagkakamali ko.
anak na babae ni Chairman Shin? Oo. Ang sabi niya, siya ang may mas mataas na posisyon sa ating lahat dito sa ospital. Saka parang may hindi magandang nangyari sa kanila ni Master Kim. Nurse O, may alam ka ba tungkol sa bagay na yon? Di ba sinabi ko na sa'yo? Nakilala ko lang si Master Kim matapos siyang umalis sa Gode Hospital. Oo nga. Pero di ba matagal na kayo magkatrabaho ni Master Kim? Wala ka bang narinig na kahit ano tungkol doon? Wala akong narinig. Wala talaga. Ano ba yun? Kayo na ba ni Dr. Kang ngayon? Sino nagsabi sa'yo? Sinabi ba sa'yo ni Dr. Kang? Hindi. Si Mr. Jiang ang nagsabi noon. Ang sabi niya, may namamagitan daw sa inyo ni Dr. Kang. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Hindi nga yun totoo. Seryoso ako. Ganun pala. Sinasabi ko sa'yo, walang ganon, Nurse O. Maniwala ka, totoo ang sinasabi ko. Sige, sinabi mo eh. Naku, talaga. Pakicheck mo na lang ito. Dr. Wu, Ha? nakita mo ba si Dongju? Nandun siya ngayon sa hybrid room. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, parang pancreas tail yan. Yun kasi ang nakikita ko eh. Ganun ba? Yun nga rin ang tingin ko eh. Para sa akin, hindi yan pancreas tail. Hindi. Ano pala yan? Sigurado ako na isa tong abscess. Pero nagsimula to sa bowel, yun ang tingin ko. Bowel? So yun ba ang tingin mo, Dr. Do? I-page ko si Master Kim. Pambihira ka talaga, Dr. Kang. Nandito ako, bakit tatawagin mo siya? Kasi hindi malinaw ang scan, kaya gusto ko malaman kung anong opinion ng iba. Hindi mo na talaga ako ginalang, Dr. Kang. Hindi ka marunong sumunod, ha? Iniisip mong magaling ka na dahil pinapaboran ka niya? Hindi totoo yan. Hindi ako pinapaboran ni Master Kim. Gamitin mo yung mata mo, tignan mo nga! Malinaw na nagmula to sa bawel! Pero tingnan nyo, konektado Hoy, kasi ito Dongju! sa... So mas magaling ka na sa akin? Sinasabi ko lang ang opinion ko. Siguro nga, ganito ang itsura, pero... Ibig sabihin, sa bawel nga nagsimula. At hindi pwedeng pancreas tail to. Dr. Do, tama yun, di ba? Oh, yun nga rin ang tingin ko dyan. Dr. Song, Dr. Song, bumabagsak ang BP niya, 80/40. mag-set up ng central lines at gawin mong full drop at mag-inject ng 10cc ng norepinephrine. Dalhan mo ako ng Foley catheter. Tama na yan. Tumabi ka dyan. Tabi. Bilisan mo. Yung central lines, iset up at gawin mong full drop 500cc. At saka, yung norepinephrine, 10cc ang i-inject mo. At yung Foley catheter. Si Dr. Do ang mag-oopera sa pasyente na ito. Dr. Song, pasyente ko siya. Aangkinin mo pa ni hindi mo nga mabasa ng tama yung CT scan. Set up central lines at dalhin sa operating room. Okay, sige, Dr. Song. Mag-i-inject muna ako sa kanyang antibiotic. Sige po, Dr. Do. Dr. Yun, tingnan mo. Mukhang galit si Dr. Kang. Oo, sa tingin ko nga. Sandali, Dr. Wu. Ano yan, Dr. Do? Nakapag-assist ka na ba sa operation? Oo, nakapag-assist na ako. Okay, sige. Ikaw mag-a-assist sa akin, Dr. Wu. In 10 minutes, magkita tayo sa operating room. Kahit paano ko tingnan, malapit talaga sa pancreas. Sojung, pwede bang kumato ka muna? Anong nangyari sa inyo ni Dr. Song? Bakit nagtalo kayo? Kasi hindi kami nagkasundo ni Dr. Song. Maiba nga pala ako, Dongju. Meron ka bang sinabi kay Manager Jiang na medyo kakaiba? Kagaya ng ano? Sinabi mo ba sa kanya na nagde-date tayo o ibang bagay na tulad nun? Tungkol dun, hindi naman ako nagsasabi ng ganun sa kanya. Kung ganun, bakit tinanong yun sa akin ni Nurse O? Bakit? Ano ba yung tinanong niya? Tinanong niya kung nagde-date daw tayo. Sigurado ka ba na wala kang nabanggit kay Nurse? Imposible yun, no? Maingat ako pagdating sa bagay na tulad nun.
Teka, bakit hindi mo sinuot yung kwintas? Bakit ba lagi mong tinatanong sa akin yan? Kasi gusto ko lang namang malaman kung officially dating na nga tayo simula kahapon. Ito yung dahilan kaya ayoko magsimula ng anumang relasyon sa'yo eh. Ano? So hindi pa pala tayo nagsisimula? Kung ganun, yung nangyari kahapon, ano ba yun? Kahapon? Anong nangyari? Hindi mo naaalala yun? Grabe, wala na akong magagawa. Mukhang kailangan kong ulitin yun. Yan, tignan mo yan. Ano? Ano yun? Anong ginawa ko? Paano tayo magsisimula niyan? Masyado ka namang obvious eh. Ano, obvious ako? Ako pa? Duda ako dyan. Para malaman mo, galing ko kaya mag-poker face. Hindi mo ba alam ako si Poker Face Kang? Naku, poker face mo yung mukha mo. Masyado ka talagang halata. Sige na, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo yan sa buong Doldam Hospital. Pwede kong gawin? Grabe. Dongju, gusto kong mangako ka sa akin Ano yun? na magiging professional ka pag nandito tayo. Ganon din ako. Ako pa rin ang senior doctor mo at ikaw pa rin si Dr. Kang Dongju. Ganon pa rin tayong dalawa. Hindi tayo pwedeng maging emosyonal pagdating sa trabaho. Magkatrabaho lang tayong dalawa. Naiintindihan mo? Gawin natin yon, ha? Oo na. Ganito, payag akong gawin yon. Kung sasabihin mo na tayo na mula ngayon. Pag-iisipan ko muna yun. Pag-iisipan mo muna? Ano pa bang kailangan mong pag-isipan? Kailan pa ba mangyayari yun? Okay, tingnan natin. Trabaho ka na. I love you. Gusto mo masaktan? Sabi ko na, ha? Dapat poker face. Ayusin mo yan. Kapag ganyan ka, malalaman yun ng mga tao sa ospital na to. Huwag mo nang ulitin yon, ha? O ano? Ano yun? Ah, yung I love you? Kainis! Ah, ayaw mong magsabi ako ng I love you. Tama na, tama na. Kung ayaw mo, hindi na ako magsasabi ng I love you. Ah, okay, titigil na ako. Wala na, hindi na ako magsasabi ng I love you. I love you. I love you. Why? Okay, sige na. Tama na, tama na, tama na, tama na. Tem, Aishiteru. I love you. Please, tama I love you. na. Ano ba talagang habol mo? Ang makabalik sa Gode Hospital? Wala ka bang gustong malaman tungkol kay Chairman Shin? Pasensya ka na. Si President Do ang pansamantalang namamahala rito. Sa palagay ko, malamang na i-appoint na naman siya ulit ng board. Wala ka namang mapapala kahit na makabalik ka pa ron. Ang kondisyon ni Chairman Shin, mas malala yun kaysa sa inakala namin. Mukhang balak mong gawing dramatic ang dating ng pagbabalik mo, gamit ang isang successful operation kay Chairman Shin. Pero, Marunong ka magbasa nito, di ba? Sa pagkakaalam ko, graduate ka rin ng medical school. teka, kanino ba yan? CT scan niya ni Chairman Shin. Makikita mo dyan. Late stage na ang cancer niya. Lung cancer? Opo. Yun ang lumabas ngayon sa result ng CT scan. Magagamot pa? O wala ng pag-asa? Maraming klase ng lung cancer, Chairman Shin. Magsagawa tayo ng biopsy para malaman kung anong klaseng cancer yun. Tapos aalamin namin kung paano to gagamutin. Diyos ko. Paano kung hindi na magamot? Gaano katagal na lang? Mga 3 buwan. Pinakamatagal na yon, Chairman. Kahit na maging successful ang heart surgery? Opo. Kung ganon, anong balak mong gawin? Sa ngayon, walang gaanong magagawa ang mga doktor. Kukunti lang ang mga proposal na pwedeng gawin. Dr. Wu, sandali lang. Papunta ka sa operating room? Oo.
Dun ba sa abscess patient? Doon nga, si Dr. Dong nagsabi sa akin na ako daw ang mag-assist sa kanya. Ganun ba? Sandali. Ba't nandito ka? Ha? Ako mag-a-assist sa'yo. Pero sinabihan ko na si Dr. Wu. Sabi niya may kailangan siyang gawin. Ako nang papalit. Okay lang, di ba? Paano mo balak gawin to? Peritoneal abscess to. Bowel resection ang gagawin natin. Mukhang doon to galing. Okay. Kung ganun, simulan na natin. Scalpel. Master Kim, Ano yan? sandali lang po. Sabi sa akin ni Dr. Kang, ibigay ko na to sa inyo. Pakitingnan ng CT scans ni patient Wang Jisoo. Sandali, nasan ba ngayon si Dr. Kang? Nasa operating room kasamang abscess patient na si Wang Gisu. Si Dr. Dong gagawa ng operasyon. Sabi niya nagmula sa bowel. Pero si Dr. Kang naman, sa palagay niya nagsimula raw yun sa pancreas tail. Wang Gisu. Ang bawal niya parang... Ang bowel, sa nakikita ko, okay naman. Titingnan ko ang pancreas. Gawin natin ang omentectomy. Pad. Bovie. Retractor. Sa pancreas tail nga galing. Nako, tama ba naman yun? Tawagan na lang kita, madam. May kailangan ka ba? Hoy, yung abscess patient na si Wang Gisu, ooperahan siya para sa bowel origin. Yun ba? Si Dr. Do ang... Iba ang opinion ni Dong Ju, bakit binaliwala mo? Ganun ba? Hindi ko na kasi maalala eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Ikaw mismo ang tumingin sa CT scans. Hindi ka man lang naghinala. Kahit konti, hindi mo naisip na galing sa pancreas tail. Ang totoo niyan, yun din nga ang naisip ko nung una. Ang kaso lang, sigurado talaga si Dr. Do na nagmula yun sa bowel. Kapag may dalawang doktor na hindi nagkakasundo, dapat pinag-aaralan mong mabuti ang problema. Tandaan mo, head ka ng general surgery. Pero sa halip na gawin mo yon, mas gusto mo pang kampihan si Do In Boom? Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo, marunong ako magbasa ng CT scan. Kaming dalawa ni Dr. Do, pareho ang opinyon namin sa problema sa pasyenteng yun. Grabe ka, ano bang tingin mo sa akin? Ano yun, Dr. Do? Anong nangyari? Binuksan ko ang pasyente, pero wala sa bawal ang problema. Talaga? Kung ganun, saan galing? Yung pancreas tail, Dr. Song. Doon pala. Nangyayari naman talaga yun eh. Pwedeng may iba mga bagay na inaasahan natin kapag binuksan mo na ang pasyente. Huminaon ka lang. Kasama sa kakayahan ng surgeon ang pag-aayos sa ganyang problema. Dr. Song, ano nang gagawin namin? Yung distal pancreatectomy, nakagawa ka na? Isang beses pa lang. Nakapag-assist na rin ako. Sige, mabuti naman. May experience ka na. Ipakita mo ang kaya mong gawin. Pupunta ako dyan pag nagkaroon ng problema, kaya huwag ka mag-alala. Okay, sige. Ano sabi niya? Ha? Pancreas tail nga. Ay, grabe. Totoo ba yan? Nakagawa ka na ba talaga ng distal pancreatectomy? Bakit?
Tingin mo ba nagsisinungaling ako? Nagsinungaling ka na dati sa Boerhaave syndrome. Handa na ako. Sisimulan ko na ang distal pancreatectomy. Sisimulan ko sa dissection. Forceps. Bovi. Si Dr. Song, pakitawagan mo uli. Sige. Bakit? Hindi mo ba yun sasagutin? Hindi ko kilala ang number na to. Mamaya ako sasagutin. Anong problema? Sabihin mo na, ano ba nangyari? Sinimulan na ngayon ni Dr. Do na gawin ang distal pancreatectomy. Ano nangyari? Sabihin mo sa kanya kung anong problema. Tumawag ako sa'yo para itanong kung kinakailangan pa rin bang i-dissect pati na ang spleen. May tatanong siya sa'yo kaya siya tumawag. Sige na, sagutin mo. Oo, kailangan gawin yun eh. Idadaysik mo rin ha, bakit? May problema ba? Nahihirapan ako na i-exfoliate ang spleen artery. Natatakot ako na baka mahiwa ko yung artery. Ah, ganun pala. Paano ba to? Anong gagawin natin? Ano ba sa tingin mong dapat mong gawin? Dapat pumunta ka rin sa operating room. Sino? Ako ba? Sino palang pupunta ron? Ako? Oo, sige. Maghintay ka muna dyan. Papunta na ako dyan ngayon. Sige, salamat. Ay, pasaway ka talaga. Spleen preserving distal pancreatectomy. Alam mo yon? Narinig ko na yun. Wala pa akong experience doon. Isipin mo na isa itong karangalan. Manood kang mabuti. Forceps. Bovi. Dahil sa anatomical arrangement, ang dissection ng pancreas tail, kailangan din ang dissection ng spleen. Ayon sa report, humihina daw ang immune system ng pasyente kapag walang spleen. Ngayon, dinadissect na ang pancreas nang hindi ginagalaw ang spleen. Sa pagkakaalam ko, matagal ka na rin hindi aktibo sa field. Pero mahusay ka pa rin, ha? Oo naman. Head ako ng general surgery sa Gode. Ayan. Malapit na tong matapos. Ganito dapat mag-exfoliate. Ganyan. At mag-dissect ng pancreas tail. Tapos na. Nakita nyo? Malinis, di ba? Oo. Anong nangyayari? Mukhang na-damage ang spleen artery. Hi, Pat! Clamp! Saan nanggagaling yung bleeding? Hindi ko pa nakikita. Vascular clamp! Suction! One more! Irrigation! Suction! Ito, dito! Nakita ko na. Mukhang hindi ito maganda. Sa tingin ko, mukhang kailangan tanggalin ang spleen. Suture. Sandali lang. Ano sandali lang, ha? Anong ginagawa mo? Nakakabala ka. May punit kasi sa may splenic artery. Kung tatahiin ang area na to, may sasalba pa natin ang spleen. Pwedeng ako na ang gumawa. Anong ginagawa mo?
Akong nag-oopera, bakit inaagaw mo sa akin? Kung confident ka na magagawa mo, ikaw na. Di ba nagawa mo na to? Kapag may nangyari dito, ikaw ang mananagot, Dr. Kang. Gagawin mo pa? Dr. Song, consistent ka talaga, no? Ang unang bagay na ginagawa mo, maghanap ng taong sisisihin. Tumahimik ka, Kang Dongju! Gagawin mo ba yan o hindi? Loop, Okay. number 5. Dr. Kang, Akin na, Nerso. Focus lang. Cut. Okay. Mabilis ko na nagawa. Cut. Okay na. Releasing. Irrigation. Wala na yung bleeding. Yung spleen, sa tingin ko mukhang maayos na. Isasara ko na. Hoy, Doin Boom. Hanggang kailan mo babalak na magsinungaling sa operating table? Anong sinasabi mo dyan? Gaya nung ginawa mo kanina. Hindi ka pa pala talaga nakakagawa ng distal pancreatectomy. Kung ganun, tama lang na magpalit tayo ng posisyon, di ba? Operasyon ko yun. Naisip ko na kakayanin ko naman ang ginagawa kong operasyon. Nakagawa na ako ng simulations son sa panonood ko lang sa internet. Ano ba? Iba yung panonood sa video sa actual na operasyon. Ganun ang ginagawa ko para mag-practice. Kung hindi dahil doon, paano ako magkaka-experience sa iba't ibang case? Napaka-irresponsable mo talaga. Kung hindi ka magpa-practice gamit yun, imposible na maging surgeon ka. At sa oras na buksan mo ng isang pasyente, wala nang nakakaalam kung anong susunod na mangyayari. Kung ganun, itutuloy mo pa rin ang pagsisinungaling para lang magka-experience ka? Alam mo, sinuwerte ka lang naman sa spleen eh, kaya huwag kang mayabang. Pakiusap lang, tigilan mo na yung ginagawa mong pagsisinungaling na may experience ka na. Kapag inulit mo pa yung pinagagagawa mo, dadalhin ko ang issue na to sa committee. Ang yabang duwag naman. Hoy! Hoy! Ulo ka! Bitiwan mo ako! Iwan mo ako! Ulo ka! Sira ulo! Sira ulo! Ano ba? Wanda ka! Bakit hindi mo daling dito ang tatay mo? ay nako. Mr. Go! Bitaw mo niyo! Bitiwan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo ako!
Maganda ka! Kakainis! Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa? Buwisit ka! Ano ba? Hey! Talaga? Nag-away na naman sila? Kanina sa operating room, ang cool ni Dr. Kang. Kaya si Dr. Do medyo disappointed siya. Bakit naging cool si Dr. Kang? Ano nangyari? Gumawa siya ng angiography. Ay, pakiramdam ko si Master Kim yung nandun. Para talagang si Master Kim si Dr. Kang. Okay, stay focused. Cut. Kung ganun ginahin ni Dongju si Master Kim? Hindi niya lang ginagaya. Halos magkasing galing sila. Hindi pa siya kasing husay ni Master Kim pero malapit na. Totoo ba yan? Tapos palagi siyang nagrereklamo na mayabang si Master Kim. Siguradong may natutunan siya sa kanya. Ang magkakaaway nagiging close din sa huli. Maalala ko, nasaan pala sila ngayon? Ano ba yung nangyari doon? Anong pinagawayan yung dalawa? Sabihin nyo na. Nakialam kasi siya sa operasyon ko. Yun ang dahilan kaya ako nagalit. Sisiguruhin ko po na hindi na ito mauulit. Ikaw naman, Dr. Kang. Wala ka bang sasabihin? Wala. Wala akong sasabihin. Okay, sige. Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Nag-away na naman daw kayo. Ang balita ko nga, nagsuntukan kayo. Siya ang naunang nanuntok. Anong gagawin ko? Hahayaan ko na lang? Ano bang problema niyong dalawa? Bakit hindi niyo subukan maging magkaibigan? Hindi kasi kayo marunong makisama, kaya wala kayong mga kaibigan. Ano bang sinasabi mo dyan? Marami naman akong kaibigan. Ganon? Kaya pala kahit isa walang bumisita sa'yo magmula nung araw na dumating ka rito. Kasi naman, masyado silang abala sa mga trabaho nila. Bakit ikaw? Wala ka rin naman mga kaibigan, di ba? May kaibigan ako. Si Nurse Om, si Dr. Jung, at si Nurse Pak. Madalas ko rin kausap at kasamang uminom si Nurse O. At saka si Dr. Nam. Sila yung mga kaibigan ko. Kung ganun mga kaibigan mo sila. Huwag mo sabihin na pati yung mga puno at ibon sa likod ng ospital, mga kaibigan mo na rin. Ewan ko sa'yo, makaalis na nga. Hindi ka pwedeng basta na lang aalis. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa akin? Huwag mong kakalimutang lagyan ng gamot yan. Aalis na ako. I love you. Sabi huwag mong gagawin yan. Nakakahiya na to. Tama na. Sige na, umalis ka na rito ngayon din. Ano yon? Ha? Ang tatandaan niyo na, hindi na kayo dapat nag-aaway. Teka, sinabi ko na sa'yo na si Dr. Dom na unang nanakit sa akin. Siguro, ginalit mo siya kaya nagawa niya yun sa'yo. Kilala ko siya. Hindi siya ganong klaseng tao. Hindi siya manununtok ng walang dahilan. Lumaki siyang hindi nahihirapan kaya hindi niya alam kung paano manakit. Teka, kumakampi ka ba kay Winbong? Tama na to. Sa susunod, mag-iingat ka. Dr. Kang, hindi to boxing ring. Ospital to. Hindi sila ganun kagaling sa pag-arte. Ano ba kasi nangyari? Ano bang dahilan? Bakit nagagalit ka? Ako ba? Hindi ako galit. Kami ni Kang Dongju, kahit kailan hindi kami naging close. Pagkatapos sa kailam siya ron sa operasyon ko, kaya ako nagalit sa kanya. Hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang totoo. Baka naman hindi mo alam kung paano. Hindi mo alam kung paano magsabi ng totoo. Ano yun? Hayaan mo na yon. Lumabas ka na.
Yung tungkol sa operation ni Chairman Shin, gusto kong sabihin, hindi natin gagawin ang operation niya. May lung cancer siya, terminal na. Pumunta ka sa papa mo, sabihin mo sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ba yun ang dahilan kaya nandito ka? Kaya gusto mong sumama sa operation team ko? Alam mo kung ano? Mas gusto ko yung cornered stone kumpara sa pabilog na klase. Pag isa kang cornered stone, ang ibig sabihin nun may sarili kang style at may sarili kang pag-iisip. Gusto kong makita ang isang tulad ng cornered stone na pinapakinis at pinapantay gamit ang sinsil. Ayoko nung kulang sa paniniwala at hindi buo ang loob. Tulad ng cornerstone, gusto kong ayusin ang sarili ko gamit ang paniniwala ko at filosofiya. Pwede kong isipin na posibleng isa ka sa mga taong yon, Dr. Do. May ginawa kang isang bagay na hindi mo dapat gawin nung araw na yon. Sa tingin ko, hindi lang yung lakas ng loob dahil sa impluensya ng papa mo. Naisip ko na ginawa mo yon dahil nanganganib yung pasyente. At hindi na masama yung ginawa mo. Kaya naman, talagang pinilit ko na mapunta ka sa team ko. Ano na ngayon? Sa tingin ko, mukhang nagkamali ako sa bagay na yon. Sabihin mo sa papa mo yung tungkol kay Chairman. Hindi na siya o-operan sa ospital na to. Kaya hindi na niya kailangan pang alalahanin ang tungkol sa bagay na yon. At sa palagay ko, dapat umalis ka na rin sa Doldam Hospital. Lung cancer terminal? So late stage na. Opo, yun ang narinig ko. Paano yung operasyon? Ano ang balak nila sa artificial heart operation? Mukhang hindi na po aabot si Chairman Shin sa gagawing operasyon. Sinabi ni Buyong Ju? Sigurado ka ba na sinabi ni Buyong Ju na hindi na gagawin ang operasyon? Opo, ganun na nga. Yun mismo ang sinabi niya sa akin. Okay. Maliwanag na. Papa, Ano yan? Magsalita ka. pwede bang bumalik na ako sa Gode Hospital? Maghintay ka muna dyan hanggang maging maayos ang lahat. Tama na ang karereklamo mo. Tuloy. Magandang araw, ma'am. Pumunta ako dahil nabalitaan ko yung tungkol kay Chairman. Alam kong mabigat ang nararamdaman mo. Sino nagsabi sa'yo ng tungkol sa kanya? Sa Doldam, meron akong mga tao roon na mata at tenga ko. Ganun pala. Alam kong mahirap itong sabihin sa'yo. Pero dahil sa ganito na nga nangyari ngayon, dapat wag na magpa-opera si Chairman. Ano bang opinion mo tungkol dito? Para sa'yo, sa palagay mo ba, dapat ko pang ituloy ang operasyon? O total, dahil malapit na rin naman ako mamatay. Hindi na ako dapat sumailalim sa mapanganib na operasyon? Sa totoo lang, sa sitwasyon kasi na kagaya nito, ang sundin ng magiging desisyon ng pasyente ang tanging bagay na magagawa ng Dr. Chairman. Kung magpasya ako na hindi na magpa-opera,
Ano ba mangyayari? Gusto ko talagang ayusin ang puso nyo. Pagkatapos, hihingi ako sa inyo ng pera dahil iniligtas ko kayo. Kaso lang mukhang hindi ko na magagawa ang plano ko. Ang taong to. Paano mo nagagawa magbiro sa ganitong sitwasyon? Hindi naman masisiguro sa inyo kung alin sa puso o baga nyo ang unang bibigay, ang unang titikil, Chairman. Paano kung magpasya ko ituloy pa rin ang operasyon? Yung artificial heart replacement surgery, malalagay pa rin kayo sa malaking panganib, Chairman Shin. Sa dalawang yun, wala akong pwedeng pagpilian. Tama. Oo nga. Hello, President Yo. Oh, hi. Manager Jiang, nandito ka pala. Gusto mo ba, doktor yun? Gusto mo magkape? Sige, thank you, Manager Jiang. Nga pala, tungkol kay Dr. Jiang, mukha lang siyang palaaway. Pero kapag nakilala mo siya, makikita mo na mabuti siyang tao. Hindi ba, President Yo? Tama yun. Sa tingin ko nga, tama ka. Ang totoo niyan, ang hugis ng kilay niya at yung parte sa pagitan ng mga kilay niya, nagpapakita na isa siyang lalaki na kapag na-inlove siya sa isang babae, habang buhay niya na itong mamahalin. Sang-ayon ka ba, President Yo? Siguro nga. Wala naman akong alam sa ganyang bagay. Makikita rin sa mukha ni Dr. Kang na magiging mabuting asawa siya at mabuting boyfriend. Salamat sa kape, Manager Jiang. Babalik na ako sa trabaho ko. Sige, makakaalis ka na, Dr. Yun. Sabi ko na nga ba, hindi niya maitatago ang feelings niya. Naku, Dongju, may emergency. Anong emergency? Sa tingin ko si Manager Jiang, nakakahalata na siya. Paanong nahalata? Ay, kalabaw! Ang ibig kong sabihin mo kang naghihinala na siya. Ang weird kasi ng mga pinagsasabi niya kay President Yo. Sa tingin ko malamang magpakaalat siya ng kung anong chismis sa buong ospital. Oo, ngayon. Mag-away tayo. Mag-aaway? Oo, yung matinding away. Dapat yung makatotohanan. Dr. Yun Soju, bakit analgesic agad ang binigay mo sa pasyente? Dr. Kang, ako kasi Hindi yung... mo ba nakikitang nahihirapan na siya sa sakit? namimilipit talaga siya sa sakit. Nandun lang ako sa office. Saka 2 minuto lang, nandito na kaagad ako. Dapat tinawag mo muna ako. Pwede ko namang i-check kung surgical abdomen nga yun. Tama, naisip ko nga rin yun. Ang kaso lang... Maliban sa NSAIDs, ang analgesics hindi makaka-apekto sa physical examination? Alam ko, kaya nga nagbigay Sa ako ng susunod, order pag na... acute abdomen, tumawag ka muna ng surgeon. Ang emergency room, hindi control room ng ospital. At ang mga doktor dito, magagaling at kayang gumawa ng desisyon. Sabihin mo nga, gusto mo ba mag-away ang mga doktor ng GS at ER? Ay! Umayos ka, senior mo ako! Anong nangyayari sa inyong dalawa? Sinabi ko na sa inyo ako may kasalanan. Sabing hindi nga ikaw may kasalanan. Ano ba naman tong si Dongju at Sojung? Palagi na nang nagtatalo kapag nagkikita silang dalawa. Oo, tama ka. Fake yan. Ay, nakakagulat ka. Fake? Anong fake? Anong sinasabi mo dyan? Ginagawa nila yan para hindi mahalatang relasyon nila. Yang away, kunwari lang para hindi sila pagdudahan. Ay, imposible Huwag mo yan. na munang pangunahan. Hindi totoo yan. Paano kung tama ako? Anong gagawin mo? Libre ka makakainom sa barko ng 1 buwan. Dapat pati pagkain. Sige, libre pati pagkain. Sandali nga. Kung sila na nga o hindi pa, bakit kailangan niyo pang magpustahan? Masaya kasi. Si Master Kim to. Ang hirap mong pakisabahan! Lalo ka na. Sige na, umupo na kayong lahat. Anong problema, Master Kim? Mula ngayong araw, ang meeting sa operasyon ni Chairman Shin, suspendido muna. Suspendido ang meeting sa operasyon? Anong ibig sabihin nun, Master Kim? Lumabas ng result ng CT scan. May terminal lung cancer si Chairman Shin.
Terminal lung cancer. Dahil sa kondisyon niya, yung artificial heart replacement surgery, magiging napakahirap nun para sa kanya. Kaya ngayon, lahat ng tungkol sa Pwede ba kaming pumasok? Sige na, okay lang. Maupo na kayo. Ang mga taong to, sila ba yung mga tauhan mo na makakasama sa operasyon ko? Opo, Chairman. Mukhang mapagkakatiwalaan naman silang lahat. Ano sa tingin mo, Manager Joe? Opo. Tama kayo, Chairman. Ipinapaliwanag ko sa kanilang lahat na narito yung tungkol sa operasyon na gagawin sa inyo, Chairman. Mabuti naman. Ang totoo, pumunta ako rito para pag-usapan ang tungkol doon. Master Kim Sabo, Ano po yan? mabuti pa. Ituloy na natin ang naunang plano. Ano po yun? Tulad ng naunang plano, tuloy ang operasyon. Chairman Shin, Tutal ganito na nga nangyari. Ano kaya kung ikaw na ang maupo ngayon bilang chairman? Anong masasabi mo? Ang Gode Hospital nangangailangan ng isang batang chairman sa panahong ito. Ayos lang. Kahit tawagin niyo akong matandang sakim o sabihin niyong ulyanin na ako. Pero, kahit na isang araw na lang, ang natitira kong buhay, gusto kong makahinga ng maayos. Tutal, mamamatay na rin lang ako. Hindi naman malaking bagay yung hinihiling ko, di ba? Ha, Master Kim? Nagdesisyon na siya na gawin ng surgery? Tingin mo hahayaan ni President to na gawin ni Master Kim yun? Ipapahamak niya ang lahat ng tao sa Doldam Hospital. Bibigay ako sa kanya ng 2 pagpipilian. Ano? Papalitan ng staff ng mga staff na galing sa Gode? Buyong Joe, bakit hindi mo palitan ng mga staff members? Hindi niya isusuko ang staff niya. Kung hindi mo papalitan ng staff mo, kailangan mo tanggapin yung isang offer. Sigurado kang kaya mo? Ngayong magagawa mo na siyang alisin ng tuluyan sa industriya. Napagod ka? Oh. Nako, salamat, Dr. Yun. Wow! Ang ganda niyan. Regalo ba yan sa'yo? Ah,